Kapag manganganak na ang lalaking seahorse, umaabot ang kanilang paglabor ng hanggang 12 oras. Kaya nga sa tagal ng labor ay maraming beses na humihilab ang kanilang tiyan. Huwag mong huhulihin ang seahorse. Napaka-interesting na hayop sa dagat na merong leeg at mahabang bibig. Yan ang seahorse. Ang seahorse ay merong tinatawag na swim bladder at hasang na nakakatulong sa kanila upang makahinga sa ilalim ng tubig. Kakaiba ang hayop na ito dahil meron silang matigas na panlabas na anyo na tinatawag na exoskeleton na pinagdidikitan ng malambot na laman. Bagamat nabibilang sa uri ng isda ang seahorse ay walang kaliskis. Ang scientific name ng seahorse ay Hippocampus. Ito ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay horse caterpillar o horse sea animal. Ang madalas kainin ng seahorse ay mga crustacea, katulad ng mysis shrimps. At kayang kumain ng ganito ang seahorse ng 30 hanggang 50 beses bawat araw. Kumpara sa isda, ang seahorse ay mabagal lumangoy, kaya nga kawawa sila sa malalaking predators. Ang ginagamit ng seahorse para gumalaw ay ang kanilang dorsal fin. Ang mahabang bibig ng seahorse ay parang vacuum cleaner. Sa pamamagitan nito ay hinihigop nila ang pagkain na madalas silang matagpuan sa mga sulok-sulok sa ilalim ng tubig. At nakakabigla dahil ang mahabang bibig nila ay kayang mag-expand kapag medyo may kalakihan ng kanilang nahigop. Hindi tulad ng mga mata ng tao, ang paggalaw ng bawat mata ng seahorse ay hindi sumasabay sa kabilang mata nito. Ang ibig sabihin ay kayang gumalaw ng kaliwang mata na ibang direksyon sa kanang mata. Nakakatulong ng malaki ito sa seahorse upang mas lalo nilang mahanap ang kanilang pagkain. Madalas ipinaparehas ng seahorse ang kanilang kulay sa kanilang paligid na tinatawag na camouflage. Kaya nga hindi mo sila kaagad mapapansin sa paligid. Marami sa atin ang alam sa seahorse ay one partner lang sila forever. Pero nadiskubre ng mga eksperto na ang isang pares ng seahorse ay nagsasama lamang ng ilang buwan at madalas silang magkasama tuwing breeding season. Kapag dumating ang ganitong panahon, kadalasan ang babaeng seahorse ang pumupunta sa lokasyon ng lalaking seahorse. At kapag ginagawa nila ang kanilang activity, ay nagbabago o tumitingkad ang kanilang kulay. Madalas palibutan ng lalaki ang babaeng seahorse. Kapag ginagawa nila ang activity ay inililipat ng babaeng seahorse ang kanyang itlog sa pouch o lagayan ng punla ng lalaking seahorse at doon ay nafa-fertilize ang mga itlog. Kayang magdala ng hanggang 150 pieces na itlog ang pouch ng lalaking seahorse. Sa loob ng pouch, nakakatanggap ng sapat na pagkain at oxygen ang mga na-fertilize na itlog. Mananatili ang mga ito sa loob ng pouch sa pagitan ng 14 na araw at 4 na linggo bago ito mapisa. Kapag manganganak na ang lalaking seahorse, umaabot ang kanilang paglabor ng hanggang 12 oras. Kaya nga sa tagal ng labor ay maraming beses na humihilab ang kanilang tiyan. Sabi nila merong lagpas 54 species ng seahorse sa mundo natin. Subalit ang mga eksperto ay patuloy na namamangha dahil sa mga pagsasaliksik ay marami silang nadidiskubring bagong species ng seahorse. At may mga pagkakaiba talaga ang kanilang itsura sa bawat isa. Majority ng mga bansa sa mundo natin ay pinagbabawal ang paghuli ng seahorse dahil nanganganib na ang buhay ng mga seahorse sa mundo natin. Mabilis silang nababawasan. Maraming beses na maraming hunters ang hinuli dahil sa paghunt nila ng seahorse. Ang kanilang nakuhang seahorse noon ay binibenta nila bilang souvenir lamang at ginagamit bilang medisina. Dapat talaga ipagbawal ang paghuli ng seahorse dahil ayon sa survey ay taon-taon ay may lagpas 150 million seahorse ang nauubos sa wild. Hindi natin gugustuhing mag-extinct ang napakagandang seahorse sa mundo natin. Napakahalaga ang ginagampanang role nila sa kabuoang ecosystems. Sila ay kumakain ng mga maliliit na organismo sa dagat. At pagkain naman ng seahorse ng ibang invertebrates, pawikan, isda at iba pang nilalang sa dagat.